So, good afternoon everyone. My name is Riza Antinero and we are the last reporter. So, our topic is about global citizenship. So, first po na i-discuss ko is citizenship. So, citizenship is yung pagiging official member mo ng isang bansa. So, pag citizen ka, meron kang mga responsibilidad and meron kang mga karapatan. So, in short, citizenship ay tungkol sa connection mo sa isang bansa. So, ang citizenship po is may two types. So, first is natural born citizen. So, for example po is yung magulang mo doon na nakatira sa bansa na yun and doon ka na rin ipinanganak. And the next is naturalized citizen. So, dito po sa naturalized citizen, so, ito po yung naging citizen ka sa isang bansa in a legal process. So, for example, yung isang American po is gusto niya nang tumira doon permanently sa Pilipinas and gusto niya na rin po maging citizen ng Pilipinas. So, para mangyari po yun, is kailangan niya pong dumaan sa mga legal process. So, next po is global citizenship. So, global means buong mundo, pangkalahatan po siya. So, global citizenship is ibig sabihin po, iniisip mo hindi lang sarili mo o yung bansa mo, kundi buong mundo. Para kang citizen ng buong mundo and concerned ka sa mga global issues tulad ng climate change, human rights, and equality. Parang sinasabi mo na, oo, Pilipino ako, pero parte ako ng buong mundo. So, next po is 3 types of rights. Hindi lang po ito siya 3, marami pong types of rights. So, ang nakalagay po dito is civil rights, political rights, and social rights. So, sa civil rights po, ito po yung mga karapatang pantao para maging pantay-pantay yung trato sa kanila or sa bawat isa. So, kahit magkakaiba po yung lahi, yung gender, religion, and estado sa buhay. So, next po is political rights. So, dito po is mga karapatang bumoto or kumandidato sa eleksyon. And last po is social rights. So, sa social rights naman po is karapatang makapag-aral or makatanggap ng mga public services like healthcare and karapatang makapagtrabaho. So, next po is 3 type of duties. So, yung first po is conscription. So, yung conscription po is sa pilitang military service. Kaya po sa pilitan kasi hindi po ito siya voluntary, ito po ay mandatory. And as of now, wala naman pong mandatory military service dito sa Pilipinas. Pero may mga related programs po like ROTC or Reserve Officers Training Corps, NSTP or National Service. So ito po yung mga training program na para sa mga college student. So next po is taxation. So, taxation po is a process na kinukulik ng government yung tax galing sa mga sahod ng mga employee or mga sahod ng mga taong nagtatrabaho and sa mga businesses. So, yung mga nakukulik po ng government na tax is ginagamit din po nila para pondohan yung mga government project like kalsada, mga public schools na pinapatayo and mga public hospitals. So, next po is participation. So, sa participation naman po is sabi dapat sumasali ka or nagbibigay ka ng opinion mo and tumutulong ka para maayos yung mga bagay sa paligid mo. So, kasama na po dito yung, for example, pagpunta mo sa mga barangay meetings or kasama na rin po dito yung pagboto. Yun lang po. Good day, ma'am. Good day, everyone. So, my topic is all about 3 categories of global citizenship. So, the first one is open global citizenship. Recognizes national differences while promoting global interdependence. So, halimbawa, respeto sa kultura ng ibang bansa habang nakipag-collaborate sa mga global issues tulad ng climate change. Habang nakipag-collaborate ka, syempre dapat alam mo yung kung ano yung kultura ng isang bansa na yun para maiwasan mo yung mga maaaring maging problema like maapakan mo yung nila, paniniwala nila or masaktan mo sila sa mga words mo. Yan. So, yun yung open global citizenship. So, the second one is moral global citizenship. Focuses on ethics, human rights, and global responsibility. So, ito naman yung mga pagtulong sa mga kampanya para protektahan ang karapatan ng mga mahihirap. So, ito yung mga mga tumatakbong mayor, ganun. Sila yung mga tumutulong para sa mga sa mga mahihirap. Yun. So, the third one or the last one is socio-political global citizenship seeks to change political system to promote global equality. So, halimbawa is paglahok sa mga movement laban sa diskriminasyon at para sa karapatan ng mga marginalized group
o yung mga mahihirap. Like, syempre, dito, laganap ngayon pag mahirap ka, once na nahuli ka or nilaban ka, inano ka na sa korte, once na wala kang pera, agad-agad makukulong ka. So, the next one is, why is global citizenship important? So, bakit nga ba mahalaga ang global citizenship? So, dito sa promoting peace according to the United Nations UN UN Global Citizenship developed SDG 4.7 to foster peace and cross cultural understanding. So, yun. Nabanggit dito. So, ano nga ba yung nabanggit dito yung SDG 4.7. So, ano nga ba yung SDG 4.7? So, SDG 4.7 is part of Sustainable Development Goal for Quality Education. It focuses on making sure that by 2030, all learners, students, adults, everyone will. So, yung SDG 4.7 daw is nakafocus siya sa mga learners or mag-aaral para sa yung target nila is 2030. So, pag umabot ng 2030, dapat lahat ng mga adults is nakapagtapos or kahit di man sila nakapagtapos, may alam sila or nakapag-aral sila. Yun. So, sunod, learning to live together. So, dito naman, syempre, sa dito sa new new era or sa modern era, masyado nang mabilis yung pagbabago ng mundo dahil sa mga technologies. So, parang habang lumalayo yung mundo natin or sa karimlan yung natin, parang nakakalimutan na yung mga respeto sa kultura ng ibang tao. Kasi ngayon dahil sa mga social medias, parang nakakalimutan na yung yung respect. So dapat dito sa kailangan din natin ng ipaalam or dapat malaman ng mga yung kung ano yung ibig sabihin ng respeto. Ayun. So the third one is restoring dignity. Paulo Ferrer emphasized that educating people about their rights can help them fight operations and seek justice. So, sabi ni Paulo Ferrer, mahalaga daw yung pagtuturo ng kung ano yung rights mo sa mundo. Like, kapag alam ng tao ang kanilang rights, mas kaya nilang ipaglaban ang sarili nila laban sa pang-api at humihingi ng katarungan. So, the last one is challenges in global citizenship. So, itatalakayin ko dito kung ano yung maaaring maging problema or maging kaharapan nilang challenge. So, number one is conflict between global and national citizenship. So, yung number one, patungkol to siya sa mga natural na resources ng bansa, ay ng mundo, natang bansa ng mundo. Tulad ng mga ng mga kabundukan, puno, ganito, ganun. Basta, natural. Once na hindi na, masyado kasing ginagamit, gamit lang ng gamit yung mga tao ngayon, hindi sila marunong magpalit ng kinukuha nila. Like, kuha ng kuha. Parang inaabuso nila yung paggamit ng natural resources. Once na naubos yan, once na naubos yan, wala nang gagamitin yung next generation. Or pwede pang masira yung lugar na yon na pinagkunan nila ng resources. Once na hindi nila iningatan or inayos yung paggamit na ito. So, next one is conflict between global citizen and individual differences. So, dito is yung about sa mga rights. Yung yung mga human rights. Kailangan malaman ng lahat ang mga basic rights nila tulad ng karapatan sa buhay, kalayaan at edukasyon. Ayun yung pangalawa. So, yung pangatlo is developing a global perspective. So, ito yung gender equality. Mahalaga na ituro na lalaki at babae ay pantay-pantay ang karapatan sa opportunities, trabaho at respeto. So, yun.
Syempre, once na yung iba kasi mababa yung tingin sa mga babae. Katulad, lalo na yung mga big businesses na or big company. Once na yung babae kasi nag-apply, parang mababa yung tingin nila or ina-apply nila sa mababang pwesto lang. Syempre parang unfair naman yun sa mga babae. So dapat malaman din natin kung ano ba yung kahalagahan ng lakas ng bawat isa. So dapat pantay-pantay lang. Ayun, yun yung pwedeng maging mga problema. Ay maging problema sa So the last one is who is an active citizen. So dito patungkol naman sa pagrespeto or pag-appreciate ng iba't ibang kultura sa buong bansa. Like kung ano yung pinapaniwalaan nila, dapat respeto din nila yung pinapaniwalaan ng tao. So yun lang po yung mga nakasulat dito na magiging challenges sa global citizenship. So yun po, thank you.